Yan, for today's video, gagawa tayo ng DIY na flash door. Ayan, kung papansin nyo, meron nga tayo dito na napili na pine wood o palo china. Ayan, mapapansin nyo, may kulay yung pinakadulo niya. Gawa nga na ang binili ko na yung maganda na yung tabas niya. Maganda na yung tabas na binili ko sa kanya para sigurado tayo na mabilis na ating magagawa yung ating proseso sa paggawa ng flash door. Hindi na tayo mag-planer na para pagandahin ko siya ng gusto. Ayan. Kaya nga pagkadating dito sa bahay, gumawa na agad ako dito ng pinaka-groove niya o ng flashyada niya gamit yung ating circular saw na ginawa nating table saw. Nilagyan natin siya ng groove para sa tatamaan ng dalawang plywood na 1/4. Ayan, papasin nyo, ayan na nga yung cut ng ating table saw. Ayan. Tapos tatanggalin na natin yung kinat natin na yan para magkaroon siya ng groove. Ayan, ganito magiging itsura niya kapag natabas na natin. Pasok dapat yung kanyang 1/4 na plywood magkabilaan. Pasok dapat yan. Ayan, ganyan. Ayan. Kung ano yung kapal na lalagay nyo, ganun din yung kapal na i-groove natin sa ating pinaka-frame. Ayan. Ayan, ganyan lang itsura niyan. Tapos i-miter na natin lahat ng sulok o kung papansin nyo nga dyan, talagang napakaganda ng pagka-miter natin dito. Ayan. Kapag talaga may mga tools talagang maganda yung magiging tabas niya. Pero pwede rin naman itong manually lagaring kahoy, pwede naman yan. Nasa pulso naman yan ang ating paglalagari o nasa tagal ng ating paggamit ng lagari ang ating pagka-eskwala. Kaya papansin nyo dito kasi iba kasi talaga pagka meron kang gamit, papansin nyo talaga namang eskwalado yung ating ginagawa. Ayan, same size talaga siya. Ayan. Ito kasi ginagamit natin sa aluminum project natin, kaya talaga naman napakakinis ng kanyang tabas. Ayan. Sukat na to is 80 by 205 yung height niya. Ayun yung pinaka-height niya. Tatabasin na rin natin. Gumamit lang ako dito ng nailer tsaka DDoS na black screw. Hindi na ako gumamit dito ng pako. Tsaka ko siya nilagyan lang ng stick wheel. Ayan. Tatako lang siya ng nailer para hindi na siya gumalaw kapag binlock screw na rin natin. Once kasi napako pa gagamitin ko dito, habang pinupukpok ko siya, gumagalaw yung kanyang joint. Kaya hindi na ako gumamit nga ng pako rito. Black screw na lang ginamit ko. Para hindi na gumalaw. Ngayon papansin nyo, tatako lang muna siya ng nailer. At sa same time, bubutasan ko siya ng pilot. Papilot ko muna siya bago ko siya lagyan ng black screw. Dito naman sa may plywood, ang naging discarte ko nga rito ay pinagdikit ko yung dalawang plywood. Dalawang plywood kasi gagamitin ko rito para walang dugtungan. Ayan, dalawang plywood yung ginamit ko. Dinikit ko lang siya o pinag-isa ko siya. Tsaka ko siya tinabas para maging same size lang yung ating gagawin. Napapansin nyo, pinagdikit ko, inipit ko yung dalawang plywood. Tsaka ko siya tinabas. Para same size talaga yung ating gagawin para dito sa ating mga pinakabandeha niya. Ayan. Yan, papasin nyo, wala pa siyang pabalagbag sa gitna. Yan, dahil ilalagay ko muna itong plywood. After ko siyang mailagay, yan, kung mapapansin nyo kasi hindi pantay yung ating ginawang frame. Kaya yan, magamit tayo ng bar clamp yan para sigurado tayo na maging straight yung kalabasan ng ating frame. Para pumikit siya. Yan, itak na natin lahat to paikot. Para hindi na gumalaw yung frame natin. Pagka hindi na gumalaw, kaya pasin nyo, binaligtad ko siya, ito na yung kabilang side niya. Wala pa siya mga pabalagbag. Ngayon, o ng mga pa-horizontal. Ngayon, lalagyan natin siya ng mga pamakuan sa gitna. Yan, nagtabas nga lang din ako yung binili ko na 2x2. Tinabas ko pa siya, gawa nga na dahil sa plasyada, medyo lumiit pa yung kailangan natin dito ng kahoy. Ayan, kailangan ganyan. Papasin nyo, yung gitna, siya yung size ng ating tinabas. Yan, dapat same size lang siya. Ayan. Dito nga, gumamit din ako dito ng
guide para maging isang sukat lang yan lahat. Ayan. Tapos isang sukat lang yung ginawa ko dyan. Hindi ko siya individual na sukatan. Same size lang kinuha ko para sigurado tayo na isa lang tabas yan. Yan, kahit dito sa pinaka gitna niya, hindi na rin ako gumamit yan ng black screw o ng pako. Ang ginamit ko lang dyan, nailer. Ninailer ko lang yan, okay na yan. Bakit? Kasi yung kabilang side na yan, is ginlu ko na rin yan. Tapos nilagyan ko na nga siya ng glue. Tapos the same time, ininailer din natin siya magkabilang both side. Kaya napakatibay na yan. Yung glue kasi lalo yung stick wheel, napakatibay niya kahit na wala na siyang pako. Matibay din yan. Lalo pagka ganyang ipit na matibay yung stick wheel. Yan, tinandaan ko na nga rin paikot yung tatamaan ng ating pamakuan. Ito na yung ating tatamaan ng doorknob. Papasin nyo dyan, nilagyan ko lang siya ng 2 pirasong 2x2. Yun, dun lang mismo. Dun lang tayo gagawa ng butas para sa ating doorknob. Huwag na natin pahirapan yung ating mga sarili kung mahahabaan pa natin paglalagay dyan. Hindi na. Pero kung hindi nyo kabisado kung saan nyo tatamaan doorknob, magkabilang side yung dapat nating lagyan ng ganong 2x2. Ayan. At hindi naman nabuuan yun dahil tatamaan lang ng doorknob yung para pagka hinigpitan natin yung pinakalock ng doorknob, hindi siya makukupi. Kaya yun lang na naging purpose ng ating 2x2 doon sa part ng gitna. Ayan. Mapasin dyan, gumamit lang ako dyan ng guide para hindi na ako magsulat ng lapis. Ayan. Ayan. Kasi itong plywood na to, hindi pa to pipinturan, babarnisan, para hindi na nga to madumihan. Hindi ko siya sulatan ng lapis. Kaya dinirect ko na nga siya na inailer. At dito ko napag-usapan din namin na sa akin na yung pinakagamit ng bisagra, 2 bisagra at saka isang doorknob. Kasama na yun sa package na pagkakagawa natin dito. Siya na lang yung gagawa ng frame o ng hamba, siya na rin magkakabit. Dito ko na nga binaon yung 2 bisagra or yung kapal ng buong bisagra na yan. Dito ko na siya nilagay sa ating pinto. Kasi door jamb, gagamitin dito ng door jamb, isa bakal. Ayan. Ito naman sa may pagbubutas natin ng ating doorknob. Gumamit ako dyan ng door sa pinaka-hulso na 50mm at saka ng ating 22 diameter niya nas para sa ating lock. Ayan. Ang sukat nga pa na ito ay 6 cm ang ginamit ko dyan. Mula sa edge hanggang sa may tatamaan ng ating doorknob is 6 cm. Yan, butasan lang natin bago siya lumagos, iikot natin yung ating flash door, tsaka natin siya tuluyang palagusan. Yan, tapos dito sa part na to, gugruban pa natin yan para lumubog na konti yung ating lock. Yan, gruban natin siya para hindi siya naka-usli yung pinakabakal niya sa gilid. Yung plate niya, ilulubog natin. After nga nun, linisin na natin to gamit yung ating grinder na nilagyan ko siya ng pinaka-flat na number 80 na 150 na liha. Yan. After natin siyang sander paikot o ma-grinder, ikot naman natin siya ng sander para makinis talaga yung kanyang surface para pag nahawakan ay finish siya. Kaya kahit hindi man siya muna mapinturan o mabarnisan, maganda yung hipo sa kanya. Yan. Kapit na rin natin yung kanyang bisagra. Bali, 2 bisagra lang ilalagay natin dito. Kasi magaan lang naman itong pintuan na to. Gawa nga na flash door lang naman to. Kaya 2 bisagra lang ilalagay ko. Pwede rin naman 3, pero nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ng 3. Pero dito nga, ang ilagay ko lang dito is 2 piraso lang. Yan, okay na rin yung doorknob niya. Ayan, at ito na nga yung ating finished product ng ating DIY flash door. Yan, gumamit tayo dito ng magandang uri ng plywood para representable siyang tignan kahit hindi pa siya mabarnisan o mapinturahan. Maganda siyang tignan. Tsaka talagang matibay talaga to. Yan, tingnan nyo naman, may husky yung kanyang kahoy.
o yung kanyang wood. Ayan, bagay na bagay sa kanyang pinaka-frame na mapaluchina. Ayan, kaya varnish lang to na clear, maganda na siya. Ayan, maganda yung kanyang haspi ng kanyang plywood. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.